Teammate import ni Jeremy Lin sa Taiwan inaway ng lahat ng kakampi. Binato ang jersey at nag-walkout sa laro. Ilang KBL teams ayaw na sa mga Filipino import. Tapos sa tulong ng kupunan ng one of the best Asian NBA player na si Jeremy Lin ng New Taipei Kings kahapon dahil sa hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito nakakalaro sa New Taipei Kings. Well, medyo mahaba-haba ang pahinga na ito ni Lin dahil nga sa kanyang injury kung kaya't hindi nito natulungan ng kanyang team sa kanilang pang-pitong matchup para sa team ng Suwon Braves sa Taiwan Plus League this season. Ganun pa man kahit nga kulang sila sa pinaka-importanting malalaro sa kanilang kupunan ay buo pa rin ang loob ng Kings na umarap sa laban. First quarter naging mainit man ang opensa ng Suwon ay hindi naman pinagbigyan ng Kings na makalayo ang kalamangan ng mga ito bago magtapos ang first period. Same thing sa second frame kung saan ay hindi nagkakalayo ang puntos na magkabilang kupunan. Ngunit may hindi inaasahang pangyayari sa part ng New Taipei Kings. Ito nga ay nang magkagulo ang mismong kupunan sa gitna ng laro. Nagugat nga ang komosyon ng team ng Kings nang magwala at tila inaway lahat ng kanilang import na dating manlalaro sa NBA na si Byron James Mullens. Tila hindi nagustuhan ni BJ ang sistemang umiikot sa coaching staff at sa mga teammates nito sa laro. Dagdag pa sa frustration nito ay ang tila pag-iwan sa kanya sa half court ng mga teammate niya at wala man lang tumulong na tumayo dito. Kaya ang resulta ay nagwala, hinubad at binato ang jersey sa crowd at nag-walkout ito palis ng court. Natulala na nga lang si Jeremy Lin sa ginawang ito ni BJ sa game. Pagsampa ng second half ay tuluyan ang napunta sa FUBO ng momentum ng laro at sa mga last quarter ay sinubukang humabol ng Kings ngunit hindi nakakayaning matunaw ang lamang na nabuild ng FUBO sa mga early quarters ng game. Kaya ang resulta panalo ang FUBO Braves sa final score na 102 at 77. Hindi pa alam kung ano ang mga kakaraping parusa ni BJ para sa team nito sa Plus League ng Taiwan. Samantala, speaking of import, tila hindi na natutuwa ang ilang kupunan sa KBL ng Korea sa ipinapakita ng ating ilang mga Asian Filipino import sa kanilang kupunan at liga. May mga reports kasi may isang Pinoy player na gusto nang ipasibak ng mismong komunidad ng isang KBL team at meron namang head coach ng isang kupunan na hindi nakukuha ng Pinoy import next KBL season. Ayon sa post ng isang legit Korean basketball scene insider sa Twitter ay gusto na nga ipasibak ang ating Pinoy player na si Juan Gomez Diliano ng mga fans ng SK Knights. Dahil nga daw ito sa poor performance ni Juan, pero maliban dyan ay tila hindi na nagugustuhan ang playing style nito na tinawag nilang Harlem Basket kung saan ay more on puro dribble at forma lamang sa laro. Sa ngayon ay nakapahinga si Juan dahil nga sa injury at out na ito sa remaining ng season. Another post ay ang tungkol sa head coach ng team ng Goyang Suno Sky Gunners. Ayon dito ay susunod na season ay hindi na daw kukuha ng Asian import mula sa Pilipinas ang coach na ito at ikinukonsidera niya raw na mag-recruit ng mga malalaro sa ibang bansa sa Asia. Ang naging Asian Filipino import ng Sky Gunners this season ay sina Jos Toralba at Alex Cabagnot. Well, para sa akin ay maganda naman ang ipinapakita ng ating mga Pinoy bowlers sa KBL. Siguro main factor lang dito ay ang team rotation at tamang paggamit sa ating mga kababayan.